Ito lang ha. Brad, di ko makakuha. Diri-diri baliktad ka na. Ikaw mo yung kamay mo. Right. Spot mo na siya, spot. Spot mo na siya. Spot. Ulo. Questions from SMNI, sir. Ma'am, Beauty, naniniwala po ba kayo, pinapagtakbo ngayon bilang naniniwala po ba kayo na may magandang kinabukasan pang sa Pilipinas? Well, it will be a difficult road back to prosperity. Pero it is not impossible. Antayin na lang natin yung mag-submit ng antayin ang amendment. Last question, sir. SMNI. Volunteers to be in the extraordinary. Volunteers to be
Thank you, ma'am. Urap dito. Dito kasi nagsimula eh. Para ma-open lahat ba. Kung saan nagsimula at saan natapos. At kung ano ang ginawa nila sa kapatid ko. Yun lang. Kayo ma'am, naniniwala po ba kayo na malaking tao po yung mga nasa likod nito, ma'am? Yes po, naniniwala po ako na malaking tao po yung binangga at may at yung binangga ng aking kapatid, malaking tao po. Sabi kasi ng NBI, di ba? Nung last conference ng NBI, possible na mga involvement is nasa government at saka law enforcement. So, tignan natin yung paano binaril yung kapatid ko. Parang malaki talaga sindikato or organization ang may pakanano magpatay sa kanya. Kaya sir. Sa tingin ko, malaki talaga yung sindikato na nagplano sa pagpatay sa aking kapatid. Kasi kung hindi lang malaki, solve na. Makita mo naman sa ibang lugar. Kaya ngayon pinatay, bukas huli. Dito, parang admin kasi yung kalaban. Parang admin. Kasi may mga low ranks na gusto tumulong, hindi makatulong. May pumipigil. Kaya nga, gusto namin sa Senate, aabot sa Senate, para ma-open kung saan nagsimula, ma-open din kung ano ang ginagawa ng kapatid ko na bakit siya pinatay kasi yung pinaglalaban lang niya about sa corruption. Yun lang man, tapos alam ko naman walang ibang kalaban yung kapatid. Alam sa ibang mga supporters ni late Kapulong Buko, kung kami-kami lang o sila-sila lang, alam naman kung sino. So, hindi ko lang ma-point kasi hirap ma-point ng tao, tapos malaki pa. Pagkatatawan ka lang yan. Maghihintay lang kami na baka si Ma'am Inday maupo na talaga. Yun lang. Alam mo namin, tumutulong talaga yan. So ma'am, kumusta po yung security ng pamilya nyo? Ano po yung nararamdaman nyo ngayon? May suporta po ba ang gobyerno dito sa Digos po sa security po natin? Actually, may suporta naman yung SITG sa amin.
binigyan naman kami ng 3 escort galing sa City Police at saka 3 escort din galing sa regional. Regarding sa security, alam naman natin na maraming threat ang aming pamilya. Hindi naman natin ikaila yun. Dami talagang threat. Every time mag-live kami, dami talagang nag-threat sa amin na papatayin kami, babarigin kami. Para tingin namin kasi para mahinto kami sa panawagan sa hustisya ng aming kapatid. Pero ito lang masasabi ko sa kanya. Hindi kami titigil. Ma'am, sir, paano nyo mailalarawan yung serbisyo po ng inyong lumawang kapatid bilang kapitan at yung naging epekto po sa inyong komunidad ngayong walang? Ngayon, ma'am, malalarawan natin. Sa amin lang hero talaga ang kapatid. Kasi makikita mo naman yung mga makita mo naman ang mga supporters. Tapos may issue pa na kami daw ang nagpatayo na nagpagawa ng statue. Pwede naman makausap yung nag-initiate, nag-donate, nag-offer, naggawa ng statue ni Cap. Pwede naman nilang makausap yan. Sa amin, wala talagang kami yung gastos, halos. Kahit sa yung pagsimento, may sobra na pera, binigay sa amin, pagsimento lang. Wala talaga kami gastos. Tapos makita naman kung ano talaga ang ginagawa ng kapatid ko. Hindi lang sa barangay namin kita naman. Punta na Cebu, punta sa ibang probinsya, ganyan. Basta tumutulong lang. Sabi nga ni Ma'am Inday kanina, kung sino pa yung gustong tumulong, yun pa ang pinatatahimik. Kung hindi na, wala na ikagawasan ng tao ba? Yun lang. Sa ano pong legacy ni Kapitan ang gusto po ninyong mapanatili pagpatuloy po nito sa inyo? Sa amin, ma'am, dito, peace in order, ma'am, tapos yung ang sabi niya kasi sa akin, kasi siya ang nag-train sa akin dito sa politics. Sa Bisaya pa, ma'am, sa kasakit o kalipay, mag-uban yun dito. Tanong pa po kayo. Sir, ma'am, ano pong masasabi nyo mismo ang pangalawang Pangulo pumunta at dumalo sa kaganapan ngayon, sir? Ako po ay nagpapasalamat kang Vice President PP Sara na binigyan niya talaga ng panahon at oras na makapunta para ma-witness ang pag-unveil sa statue ng aking kapatid. Nagpapasalamat po talaga kami. Hindi naman natin, alam naman natin kung gaano ka-busy si Vice President ngayon. Ang dami niyang problemang, binigyan niya pa rin kami ng panahon. Yun lang po. Maraming salamat talaga. Ma'am, sir, taliwala sa mga nahitabo sa inyong pamilya, kumusta ang inyong determinasyon diha sa pag-alagad sa serbisyo publiko sa katawan? Nadungagan ba ang inyong kadasik o kaisog? Sa karon, sa kuha, kaya ako may puli isip. Kagawa na itong yagi, ako ni puli kapitan karon. Wala dasig ko, kay maayo mong tumong sa magulang na ko. Lisod man siya sunon, pero panikamutan ako mapadayon, kay makita ang po ninyo, bisip-isip ang tanon niyo sa mga barangay. Ang ibuhat sa akong magulang diri, ang lingaw sa tao o kanang security, matag gabi ini ngayon yung tulog. Yeah. Karon, lisod lang kaya ang politika, lisod yun. Labaw na ron, nagabuhat ko o 1 month celebration, kaya mga yun na naandan sa mga barangay. 1 month, 45 days, mga yun ang mga diri sa barangay. Nanikamod ko ng mapadayon, apan, nadyo yung mga bikil na respeto pa talaga sa syudad, ang hatag nila 10 days. Lisod kayo. Imbis, malipay ko na, mabuhat ko na, imbis, maskin dili kayo na ko kaya, panikamutan ako makaya kay mora yun na ang panahon na may numduman kung magulang sa iyang mga ipambuhat sa mong barangay. Di naman po na mong barangay ang malipay. Sip na sa syudad sa Digos, daghan kaya malipay. Ano ang ginabuhat. So, mensahe na lang, sir, sa tanang taga-suporta sa lungsod sa Digos, sa taga-suporta Daghan na kayo. Bauman o bisagasang lugar. Daghan kayong salamat no sa nag-support sa mga pamilya sa unveiling statue sa kumagulang. Labaw na sa mga VIP yung kinangadto, labaw na Ma'am Inday, Sara Duterte, mga senator o sa may kagas team dito sa mga probinsya.
Daghan yung salamat. Di mo namo ni mabuhat kundi po pamagi sa mga kauban akong kapitan na sila mga kapitan sa ubang barangay dito sa Mua, sila kapitan Awing Limasa, Sherwin Impuerto, Roy Ocho, o si Douglas Arrogante, o sa akong mga bitsebalyo na mo dire sa barangay, o sa akong mga tanod. Dako yung tabang. Ako pasalamat usab ko sa nag-initiate aning statue sa akong igsoon para mamugna kini kang Ma'am Christine Sarno Cabales, daghan kay salamat og ang nag-create sa statue si Sir Alpin Diaz ug sa mga tattoo artist nga gipakita gid nila ilang talento para lang mamugna ug makahatag og enough amount sa para ma-build ang statue sa akong igsoon. Daghan kay salamat ug padayon jud tag-ampo para tod makaabot ang hustisya para sa akong mga nalaman. Yes, ma'am. Salamat. Ma'am sir, kasi yung support nyo kay VP is very open, very strong. So wala ba mo nahadlok basing idamay mo sa mga dagkong kalaban sa ating Vice Presidente? Kahadlok man man na. Nakuhaan naman mi, mahadlok man nun mi. Tukol na nun mi perminte. Yes. Ano yun? Ya dili man pud daotan ang amo ang panawag, amo ang pagpagdayag og suporta kay Vice President. Kay kami gaunahuna mi sa dili lang sa hustisya sa akong igsoon, kundi hustisya sa kaugmaon sa akong mga anak ug sa katawhan diri sa Davao del Sur, Tres de Mayo. Kana lang po, salamat. Message na lang po kay VP Inday. Kamang BP, daghan kay salamat sa imuhang suporta. Gikan sa sugod hangtod karon imong yung gipabati ka namo ang imong suporta sa imong pamilya. Among yung kuan sa imuhang ubanan jud ka namo sa imuhang pakigbisog para sa imong karong 2028 election. Dili ka namo biyaan na arami pirmi sa imuha. Dili lang kami lakip na ang taga Davao del Sur. Imo gid mi BP, wala na lain pa nga dapat mo barog diha bilang isa ka presidente sa atong nasod. Ikaw ra gyud ang makapabalik sa masimong giingon, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa tao. Naghayag ang amo ang pagsinggit sa hustisya nga di gyud na mo undangon nga medyo sakit man gyud ipanawagan perminti namo nga ingana pero ngaron kusga na gyud namo ayo nga naa na gyud si Ma'am BP ani siya sa Mua dire sa Mua karon. Proud na po na kami sa mong pamilya nga akong anak kapitan lang ani gyud si Ma'am BP na mga VIP uban na ani nalipay ko sa gibuhat sa mga anak. Abi na ko nga ang proud mo gid ako daan akong anak isip amahan nakita mo gid ako ang iyang mga effort sa pagdag sa iyang pagkakapitan bisag kuyaw na kayo yaha gagian nas ni samot gyud ko ka proud sa iya karon ang nakita nako sa mga tao nga sa nagbuhat niya o sa tuwa o niya suporta gikan sa paghaya pa diri niya sa paglubong antod karon nga dili nang nigamay nidaghan pa og nangisog nami og nanawagan sa hustisya sa akong anak. Mao na karon akong gipanawagan ko sab na ampo lang ta nga ang atong Ma'am BP Sara na tagaan gyud siya gayran siya ug malayo siya sa yang kuan sa iyang tumong para sa Pilipinas. Kay kita Pilipino. Kasi Ma'am BP Sara dili lalibi ang gagyan karon. Na iyahang ipaglaban kita dapat gyud. Og sa kapitan pa dapat daghan ta para kusgan. Mao na ang akong gikuan kami kitang tanan dili lang kami nga pamilya, kitang dili lang kay taga Davao del Sur. Kami diri sa Davao del Sur naibalo gyud mi unsa ang mga Duterte. Misag asa mi diri sa una Davao Digos gwapo ang amo ang pagpuyo pero ang Davao na lang gwapo ang pagpuyo diri sa amo sa Digos murag ambot lang gyud ano among lugar diri sa Digos sa Digos lang ha dili nami sigurado makaingon kag safe dili kay ang uban hadlok istorya sa kamatuoran pero kami sama sa gingon ni kapitan anong mahadlok magka
Nadaghan man naman siya mga anak, ako man ang mga apo, pulo kabuk akong apo. Sa ako'y problema, sa ako mga apo nga gagmay pa. Mga dalagita pa na akong mga apo, anak ni Kapitan, anak ni Kapitan Jeric. Akong anak si Karen, tulurom niya akong anak. Karon duha na lang. Mao na magbisog mi para sa sikan henerasyon para si Ma'am BP ra gyud ang pag-asa sa Pilipinas sa karon sa akong nakita. Si Ma'am BP ra gyud. Mao nang kita mga Bisaya. Mga Bisaya makiglaban ta. Labi na nakiglaban man ganing uban, Ilonggo, Tagalog, uban. Kita pa nga, kita taga Bisaya ta, mga Bisaya, isog ta. Maisog ta. Ora na ako ikasulti nga unta magtinabangay ta og atong bantayan ang atong Ma'am BP Sara unya para makabot ang kinsa tong wala makabot ang hustisya pag si Ma'am BP na Sara makabot gyud ang hustisya kay mo balik ang unsay nasugdan ni Tatay Digong mabalik na gyud to siya kay kung si Ma'am BP Sara na ang ato ang presidente. Wi-Fi siguro di nakabot 2028 presidente na si Ma'am BP Sara. Man ay tinuod makita man nimo sa mga naong siyang kuan. Mao na si Ma'am BP Sara ampo ta tagaan siya may lawas, mayo yang lakaw perminte. Kaunta ampuan nato sa Ma'am BP unya bantayan nato ang ato ang pag-asa sa Pilipinas. Mao ra gyud na ang ato ikasulti og daghang salamat nga maglaban kita ang tanan mga Bisaya og naamang kay mga tao nga nasalag pasagdahin na sila basta kita makigbisog ta para sa ato ang mahal na Ma'am BP Sara para kay Tatay Digong ug sa akong anak para ang katong hustisya makabot gyud nato og daghang salamat sa inyong tanan. Okay. Salamat po.